Hindi madali yung mabuhay sa tahanang, alam mo yun, laging may takot, laging merong parang iniisip, kailan ba puputok tong galit ng asawa ko. At tama ka, hindi sapat na provider lang isang mister, kasi ang tunay na leader sa tahanan ay hindi lang nagbibigay ng pangailangan sa bulsa, kundi of course yung kapayapaan sa buong pamilya. So number one, God cares about peace in the home. Sabi sa Biblia, a gentle answer turns away wrath. So Angelina, mahirap man to, pero alam ko na pagka kasi sinagot mo rin ng pabalang yung init ng ulo, para siyang gasolina, nalilagyan mo yung apoy, lalong sasabog. Kaya nga sabi rin sa Biblia na sinabi, a gentle answer turns away wrath. Ibig sabihin, importante rin sa Diyos yung paraan ng pakikitungo natin sa isa't isa. So maaaring pagod, stress, pressure sa trabaho, ugat na ugali na yung mister, pero walang rason o katwiran para saktan, lalo na emosyonal, verbal, ang kanyang sariling pamilya. Hindi yan kagustuhan ng Diyos. Pangalawa, Angelina, bring the battle to the Lord first. Ibig sabihin, huwag mong labanan nga yung apoy ng galit, ng emosyon. Ang unang hakbang na mapapayo ko sa iyo ay pagdarasal. Marami na ako na-encounter na ganyan throughout my decades of pastoring. Sabi sa Biblia, a believing wife transform an unbelieving husband o sanctifies an unbelieving husband. Walang mawawala kung ipagdadasal natin. Sabi sa Filipos 4:6, basahin natin, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay, sa halip ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan niyo sa pamamagitan ng pananalangin na may pasasalamat. So ibig sabihin, Angelina, yes, mas medyo madilim ang sitwasyon ngayon, pero pag tayo nagdarasal, tayo umaasa sa mas makapangyarihang force kaysa dyan sa nababalot na kapangyarihan ng asawa mo. It's a spiritual battle, Angelina. Ako'y naniniwala na hindi lang physical yan, napagod lang asawa mo and all. May spiritual battle ongoing dyan sa utak ng asawa mo. At kailangan niya ng dasal. At pangatlo, seek help. Kung pwedeng mapa-counsel kayo, I'll be willing if you can contact me, kayo mag-asawa, kahit through Zoom, pag-usapan natin tatlo yan. Kailangan nyo na isang pastor or pare, counselor, marriage mentor, para mapag-usapan. Kasi pag walang namamagitan sa inyo, walang mararating yan. And lastly, i-model mo yung calmness and grace. Alam ko mahirap, pero kapag nakita na mister mo na kalmado ka, mainahon, paladasal, hindi ka pala sigaw, minsan yung pananahimik natin at matyagang pagmamahal ang nagiging instrumento para makakita sila ng liwanag. So Angela, hindi mo kailangan bitbitin mag-isa ang bigat na ito. Si Jesus mismo nagsabi, come to me all you are weary, and I will give you rest. Hindi mo kontrolado ugali ng asawa mo, pero kaya mong kontrolin ang iyong mga tugon at pakikisama sa iyong asawa. Filipos 4:6, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip ilapit ninyo sa Diyos sa lahat ng inyong pangailangan. At na may sa pamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Ay manalangin, Lord, salamat kay Angela. Alam namin mahirap, Lord, ang kanyang sitwasyon, pero hindi imposibleng magbago. Lord, kaya mong pagbaguhin ang mga taong kriminal, mga halangang bituk at kaluluwa, and yet, Lord, nababago sila throughout history sa Biblia at ngayong modern day. Kaya, Panginoon, ang pagbabago ay ang pag-encounter sa iyo. Yun ang dalangin ko sa pamilya ni Angela, na ma-encounter ka ng kanyang buong pamilya upang ang pagbabago ay makapagtalin. Sa pangalan ni Jesus. Today's Amen. Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.